Kung matagal ka nang nagpaparami ng mga manok, malamang naranasan mo na to. Normal lang tandang, normal lang inahin, walang history sa linyada. Pero sa isang kawan o sa isang brood, may lumabas na isang sisiw na binabae. Ngayon ang tanong, saan ang galing yan? May mali ba sa breeding? May dalabang gene ang linyada? O may ibang nangyari sa genetic ng sisiw? Sa video na to, ipaliliwanag natin kung paano lumalabas ang isang heni o ang isang binabae sa isang kawan, kahit nga hindi ito nakikita sa kanyang mga magulang. Pero bago yan, welcome po ulit sa ating channel na Sabongista TV. Ito pong muli si Bobby Nasino. Sa video na to, sasagutin na naman natin na isang katanungan ng isa sa ating mga followers. Ganito ang tanong niya, Sir Bob, ano ba ang pinanggagalingan ng mga heni o binabae? Lahat ba ng lahi talaga naglalabas ng heni? So, sasagutin natin yan base lang sa ating experience at sa hangganan ng ating nalalaman. At kung ikaw yung tipo ng mahilig sa mga ganitong klase ng usapang manok, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel. At hit mo na rin ang notification bell para updated kang palagi sa lahat ng ating mga future videos. Ganito kadalasan yung tanong dyan, no? Ano ba talaga yung heni o yung binabae sa mga manok? Lahi ba yan at bakit meron lumalabas na ganon sa isang kawan o sa isang brood? Linawin muna natin. Ang heni o ang binabae ay hindi lahi ng manok. Hindi ito hiwalay na linyada, hindi rin ito parang sakit ng isang manok. Ang heni o binabae ay isang katangian sa balahibo ng mga tandang. Kapag ka normal lang tandang, mapapansin mo na ang balahibo sa liig at bandang likod ay matutulis at mahaba. Yun ang karaniwang itsura ng tandang. Pero kapag ka heni ang tandang, ang balahibo niya ay parang balahibo ng inahin. Bilugan ang dulo, wala ang matutulis na hakel at saddle feathers. Ngayon naman, bakit ba nangyayari to o bakit nagkakaroon ng heni? Dito na yung pumapasok na naman yung konsepto ng gene. Ang gene ay simpleng utos sa loob ng katawan ng manok. Ito ang nasasabi kung ano ang magiging itsura ng isang sisiw. Kulay ng balahibo, hugis ng katawan, laki ng palong at pati na rin ang anyo ng mga balahibo kung matulis ba yan o pabilog. Bawat sisiw ay tumatanggap ng kalahati ng kanyang gene mula sa ama at kalahati naman mula sa kanyang inahin. Kaya ang anak ay kombinasyon lagi ng dalawang magulang. Ngayon, ang susunod na tanong ng maraming breeder dyan ay wala namang history ng linyada ang heni. Bakit may lumalabas na ganun? So, dyan may dalawang posibleng paliwanag. Una, may nakatago talagang gene na galing pa sa lumang ninuno. Sa breeding, hindi lahat ng gene ay agad mong makikita. May mga gene na tahimik lamang na dala ng isang manok. Hindi lumalabas sa itsura pero naroon lang sa loob ng kanyang genetic makeup. Kapag ang dalawang manok na parehong may dalang ganong gene ay nagpares, may mga pagkakataon na lalabas ito sa isang sisiw. Kaya minsan sa isang brood na 10 sisiw, maaaring may isa lamang na lumabas na heni. Ang pangalawang posibleng dahilan ay mutation. Ang mutation ay simpleng pagbabago sa gene habang nabubuo ang sisiw sa loob ng itlog. Ito ay natural na proseso sa biology. Paminsan-minsan may maliit na pagbabago sa kanilang gene. Kapag ang pagbabago ay nangyari sa gene na kumokontrol sa balahibo, pwedeng lumabas na heni ang trait. Pero sa practical na karanasan ng mga breeder sa maraming taon, mas madalas na dahilan ang unang paliwanag. Ibig sabihin, may gene na talaga na galing sa mga lumang ninuno nila. Dito rin pumapasok ang konsepto ng carrier. Ang carrier naman ay manok na may dalang gene pero hindi pinapakita ang katangian. Limbawa,
Ang tandang at inahin ay parehong normal ang balahibo. Walang bakas ng heni sa kanilang itsura. Pero kung pareho silang carrier, pwedeng magkaroon ng isang sisiw na heni. Ito ang dahilan kung bakit sa breeding minsan ay may lumalabas na katangian na matagal nang hindi nakikita sa linyada. May lumalabas na ibang kulay ng balahibo, may lumalabas na ibang hugis ng katawan, at minsan may lumalabas na heni. Pero hindi ibig sabihin na may mali sa pagpapalaki ng manok. Hindi rin ito epekto ng kanilang pakain. Ito ay simpleng resulta lang ng kombinasyon ng mga gene na dala ng mga magulang. Kaya nasusunod na tanong ng maraming breeder, namamana ba ang heni o ang pagkaheni? Ang sagot dyan ay oo. Dahil ito ay genetic trait, pwede itong maipasa sa susunod na henerasyon. Kapag ang isang heni na tandang ay ginamit sa breeding, may posibilidad na may mga anak na magbabana ng parehong katangian. Kaya karamihan sa mga breeder ay may sariling desisyon tungkol dito. May mga breeder na hindi ginagamit sa breeding ang heni dahil ayaw nilang kumalat ang trait sa kanilang linyada. May iba naman na hindi ito masyadong pinapansin kung ang manok ay may ibang magandang katangian. Pero sa tradisyon na maraming game fowl breeder, mas pinipili pa rin ang tandang na may normal na balahibo. May isa pang mahalagang punto na dapat tandaan. Ang heni ay hindi nangangahulugan na mahina ang isang nokis. Hindi rin ibig sabihin na wala itong halaga. Ito ay simpleng variation lang pagdating sa balahibo. Pero sa breeding program, mahalaga ang consistency ng katangian ng linyada. Kaya karamihan ng breeder ay maingat sa paggamit ng ganung klase ng Noki sa pagpaparami. Kung titingnan natin sa mas malawak na larawan, ang genetics ng manok ay parang isang malaking puzzle. May mga katangian na nakikita agad, may mga katangian na matagal na nakatago bago muling lumabas. Ito ang dahilan kung bakit ang breeding ay hindi lamang simpleng pagpaparami. Ito ay proseso ng pagpili at pag-unawa sa mga katangian ng bawat nokis. Sa bawat brood na napipisa, may mga bagay na inaasahan ng breeder. At may mga bagay din na nagugulat tayo kapag lumalabas. Pero sa likod ng lahat ng iyon, iisa lamang ang paliwanag: genetics. Kaya kung sakaling may lumabas na heni sa iyong brood, huwag agad isipin na may mali sa pagpapalaki. Mas mainam na tingnan ito bilang bahagi ng natural na galaw ng genetics sa loob ng isang linyada. Sa huli, ang mahalaga sa breeder ay ang malinaw na pag-unawa sa kanyang mga manok. Kapag ka nauunawaan mo kung paano gumagana ang genetics, mas nagiging malinaw kung bakit may mga katangian na lumalabas paminsan-minsan sa iyong mga alaga. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pagpaparami ng manok ay isang larangan na patuloy nating pinag-aaralan habang tumatagal ang ating karanasan bilang breeder. Sa huli, ang heni ay isa lamang katangian na lumalabas dahil sa genetics ng mga nokis. Hindi ito sakit, hindi rin ito agad na nangangahulugan na may mali sa pagpapalaki o sa pagpapakain mo. Ito ay simpleng paalala kung gaano kakomplikado ang galaw ng mga gene sa pagpapalahi. May mga katangian na matagal nakatago bago lumabas sa isang henerasyon. Kaya nga sa pagpaparami, mahalaga ang maingat na pagpili ng mga broodstock at ang malinaw na pag-unawa sa katangian ng iyong mga linyada. Diyan nagsisimula ang mas maayos na breeding program. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang pindutin ang like and share para mas marami pang breeder ang makinabang sa ganitong kaalaman. At kung gusto nyo ng mas marami pang ganitong klaseng usapan tungkol sa breeding, sa genetics at sa pag-aalaga ng manok, mag-subscribe na rin kayo sa channel na ito. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sapongista TV. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.
your slave.